kayo. What's funny? Okay, before we start with our wellness for today, mag-warm up muna tayo with some lifting exercises. No, good for the arms yan. Asan na ba yung mga assistant instructors ko? Hi, what's your name? Norman and Jojo. Can you give Norman and Jojo a round of applause? Okay. Are we ready? You, me, Madonna. You wanna? I see you coming and I don't wanna know your name. You, me, Madonna. I see you coming and you're gonna have to change the game. Oh, you wanna? Would you like to try? Give me a reason why. Give me all that you got. Maybe you will find there's no Thank you very much. Can you give them another round of applause? Maraming salamat. Thank you. Thank you. Welcome to my beauty and wellness symposium. That's funny. Again, welcome to my beauty and wellness symposium. I can see some familiar faces in the crowd. Mukhang pabalik-balik ang mga ito dahil sa tindi ng pangangailangan gumanda tulad ko. Mats, hindi ko kayo mag-guess. Okay. On that note, I would like to advise each and every one of you to listen very carefully to my lecture. Lalong-lalo na yung mga hindi kagandahan. Nasaan ba yung mga hindi magaganda? Magpalakpakan na yung mga hindi magaganda? Okay, nasa yung mga single? Magpalakpakan na yung mga single. Magpalakpakan yung mga taken. Yung mga virgin, magpalakpakan nga. Pagmasin yung mga virgin, ang papangit na mga yan. Ang pangit na mamatay na virgin. Well, ulit, sa mga hindi kagandahan, makinig kayo mabuti. Huwag niyo akong pilitin magturo dahil magtuturo talaga ako. Sa mga newbies, let me introduce myself. My name is Peggy Go, a renowned beauty and wellness guru. For the stars, starlets, feeling stars, and falling stars. Aside from being a beauty expert, I am a life coach and a basketball coach as well for BMED Swine Feeds Division. Doon sa mga gusto malaman kung paano ako i-address, call me Peggy Go. That's fine. Huwag na huwag niyo akong tatawagin Miss Peggy. Alam mas maka-puppet sa Sesame Street. Kung gusto niyo naman ng shortcut, huwag ng Miss Peggy. Gamitin nyo na lang yung initials ko, PG, which stands for... Anong patay dito? Bastos na mga ito. Okay, moving forward. Nagustuhan niyo ba ang ating warm-up kanina? Napakainam na in every activity, inuumpisa natin lagi ng konting exercise para manatili tayong active, manatiling alert. Tandaan nyo, tiredness is next to lolaness. Diba ang cute ng vocable quote ko? Ilan lang yan sa mga wellness saying na nalipong ko sa ilang taon na rin ang pagiging eksperto sa pagpapaganda. Ano wow? Parang hindi ka naniniwalang maganda ako. Parang hindi ako apektado. Mga kaibigan, speaking of saying and quotes, uumpisahan natin ang beauty talk na ito sa pamamagitan ng pagpapasura sa ilang mga traditional saying tungkol sa beauty o kagandahan. Let's begin with traditional saying number 1. Beauty fades. Beauty fades. Naniniwala ba kayo? Yung mga pangit na katulad nyo. Pero kaming mga magaganda, hindi kami naniniwala dyan. Gawa-gawa lang yan ng mga pangit.
natin. In time, nababawasan ang kagandahan. Pero at least, nagkaroon kami ng pagkakataong gumanda. Hindi katulad ng mga pangit, pinanganak na pangit, lumaking pangit, nagdalagang pangit, nag-asawa ng pangit, nagkaanak ng mga pangit, naging lolang pangit, namatay na pangit, at pinasok sa kabaong na pangit. Puro kapangitan, wala nang maganda. Well, in case na totoo ngang beauty fades, then ugliness lasts forever. Parang tulad din yan ng aking kasabihang inimbento, na yung ibang mga tao, tulad ninyo, mas gugusto yung pang maging pangit. Bakit? Dahil ang kagandahan sa pagdaan ng panahon, palamlam ng palamlam. Pero ang kapangitan, habang tumatagal, patapang ng patapang. Parang suka. Pasim ng pasim. Nakakaawa kayo mga pangit. I pity you. Next traditional saying na ibabasura natin ay traditional saying number 2. Beauty is skin deep. Minalit ang beauty. Ang beauty daw hanggang balat lang. Pero naturalmente, ang kagandahan ay nasa balat lang. May namit na ba kayo? May narinig na po ba kayo, madam? Lumapit sa inyo. Madam, ang ganda naman ng abdomen. Ate, ang kinis naman ng balon-balon. Mana, ate, saan ka nagpabanat ng atay mo? Ang ganon. At kung totoo man yun, gawa-gawa din ulit yun ng mga pangit na walang physical beauty. Ano yung mga pangit na yan? Yung mga pangit na yan ang paraan para matawid yung kagandahan, wala sila. Kaya kung pangit ka, ang kasabihan na yun, i-invento sa'yo. Kung ang kagandahan ay nasa loob, di huwag kayong lumabas. Okay, ang ibabasura natin next, traditional beauty saying number 3. Beauty is in the eye of the beholder. Ang talingang pakinggan, di ba? Parang ang gaang asal pakinggan sa tenga. Beauty is in the eye of the beholder. Isang malaking tiyaring. Malaking tiyaring ang beauty. Ang ganda, hindi yan pinapaliwanag. Kasi ang beauty is in the eye of the beholder. Doon sa mga hindi nakakaintindi, ano yan eh, hindi ibig sabihin na maganda ka din sa iba. Hindi porket pangit ka sa iba, pangit ka na, pwedeng maganda ka sa akin. Hindi ganun. Kapag maganda ka, maganda ka. Kapag pangit ka, pangit ka. Period. Ako, kung may papaniwalaan naman akong kasabihan, yan yung beauty is relative. Kapag maganda mga kamag-anak mo, maganda ka rin. Pero pag pangit ang mga kamag-anak mo, magtinginan na lang kayo. Tapos isikreto nyo na lang. Wow, mga pangit. I pity you. For me, beauty is a commodity. It needs to be cultivated and developed. You need to address it and meet it head on. In other words, attack your problem. If your problem is your face, edi attack your face. Hello, pagbalik-balik na rin man natin ang mundo, beautiful people will always have the advantage. Masakit sa inyo. Pero sa akin hindi. Confident ako, no? Beautiful people will always have the best opportunities and the best jobs. Pag maganda ka, nag-apply ka sa fast food, sa counter ka ilalagay. Kapag pangit ka, nag-apply ka sa fast food, sa kitchen ka ilalagay. Kapag maganda ka, nag-apply ka sa fast food, tinanggap kang counter, na-promote ka, manager ka. Kapag pangit ka, nag-apply ka sa fast food, ginawa kang kitchen, na-promote ka, puta, mascot ka. And I'm speaking of beauty because, obvious ba?
airline, flight attendant ka. Kapag pangit ka, nag-apply ka sa airline, ground staff ka. Ikaw yung sumisenya sa aeroplano. Parang na ballet parker, yung mga manghihingi ng rente, ganon. Kapag maganda ka, nag-apply ka sa mall, trinoma ka, cosmetic section. Kapag pangit ka, manuela ka. Doon ka sa stockroom ng sapatos. Inaantay mo yung ididiwan size natin. Huwag kang sisilip sa butas, papatuhin ka pa. Nakakabawas ka ng customer. Kapag maganda ka, nag-apply ka sa news anchor ka. Kapag pangit ka, field reporter ka. Si Susan Enriquez. Nagtataka ako ba't ginagawang field reporter yan? Napakagandang bata. Sayang naman kung may mangyaring masama. Kapag maganda ka, nag-artista ka. Starring ka sa pelikula. Lahat ng mga teleserye, lead role ka. At imposibleng hindi ka kasali sa noontime show. Maganda ka eh. Pero pag pangit ka, extra ka, masali ka man sa noontime show, aba mo isipin maganda ka. Sinama ka lang sa magaganda. Yun ang tinatawag ng balance programming. Si Alan Kay. Yes, siya mamaya. Bunganga mo naman! Well, tulad na sinasabi ko, beautiful people will always have the advantage. Hindi lang yan. Beautiful people will always have the best grades. Bata pa lang, kapag maganda ka, inaasikaso ka ng guro. Tinatanong ka, binabantayan ang pag-aaral mo. Paborito ka, gusto ka lagi makita. Kapag absent ka, hinahanap ka. Pag pangit ka, wala ka pang mali ka na. Kung ka nakaupo sa tapat ng basurahan, at kapag may umutot, ikaw ang pinagbibilan. Ang masakit nun, nung may umutot, absent ka. Ang hirap maging pangit, no? Naku, kaya I thank God. Maraming salamat po. Beautiful people get the best service. Kapag maganda, pumasok sa mall, ang gwardiya binabate, "Good morning, ma'am. Good morning, sir." Kapag pangit ka, pumasok ka sa mall, tis-tis lang. Mahaba ang pila. Lahat kinakap-kapan. Kinapkapan ka na, pinatanggal ka pa ng damit, pinaamoy ka pa sa aso. Ang pangit, suspicious yan eh. Ako ang bilis-bilis ko makapasok sa mall. Beautiful people get the best seats in the MRT. Kapag maganda ka, sumakay ka ng MRT, kahit puno pa yan, umasa ka, may magpapaupo sa'yo. Pero pag pangit ka, sumakay ka ng MRT, pag sakay mo, may maririnig ka, mag-ingat sa mandurog. Hindi ka lang naman yung sumakay. Pero diba, pwede mong isipin na, baka nagkataon lang. Pero pagbaba mo, umulit, bumaba na po ang mandurog. Ikaw na. Tawagong mga pangit. I pity them. Natatawa na ako sa sinasabi. Beautiful people will always have the best sex. Kapag maganda ka, at nakipagtalik sa iyo ang asawa mo, ang boyfriend mo, ang kalabuyo mo,
titignan ka niyan sa mukha. Naluluha-luha ka. Parang hindi makapaniwala. Ubarang ka, halikan ka sa mukha, sa labi, habang nilalamas yung susunod. Pero pag pangit ka, patay na ang ilaw, halikan yung daddy mo, nilalamas yung mukha mo. Kaya nga ako, pag ikatalik ako, talagang sinasabi ko, patay na natin yung ilaw. Mga kaibigan, para hindi naman sumama yung loob ng mga pangit na nandito. May advantage din naman kayo. Pero wag kayo, hindi naman mga tumatawag dyan, ay pangit kayo ha. Di ba nakikitawa ka lang maganda sila? May mga advantage din ng pagiging pangit. Kapag pangit ka, hindi ka natatalo sa beauty contest. Pero kung matatalo, hindi ka naman sasali. Siyempre, mag-iisip ka muna, di ba? Kapag pangit ka, hindi ka na hold up. Ang maganda, kapag naglakad yan sa dilim, na kung hindi lang hold up ang matitikman, magagang rape pa yan. Pero kapag pangit ka, pag nagka-hold upan, titignan ka lang ng hold upper. Kala kasamahan ka nila. Huwag kang aalis, kasama ka sa nagkaka-sexually transmitted disease. Paano magkakaroon? Wala namang gumagalaw. Kung sa kamay mo, magkaroon ka ng STD. Maghugas sa kamay. Bago man. Mga kaibigan, marami pa po akong sasabihin, meron pa po akong beauty tip. At mag-uumpisa tayo sa beauty tip number 1. Para naman po, lalo pa po kayong gumanda. Beauty tip number 1, never ever reveal your true age. Ang edad, parang ano yan, parang business, may trade secret. Pwede mong ipang-blackmail yan sa kalaban. Kaya kapag tinanong kayo, huwag mo sasabihin yung totoo. Para mas madali, focus on an age range. Kunyari, madam, ilang taon na po kayo? 55, mali. Nagsabi ka lang totoo. Kunyari, ako ikaw, tanungin mo ako. I'm in my 50s. Di ba? Nabawasan ka agad ng 5 taon yung edad mo. Dapat ganun. Ako nga sa kakagawa ko ng ganun, kakasinungaling ko ng aking edad, minsan nalilimutan ko na talaga. Eh siguro baka hindi naman konektado doon. Minsan kasi siguro dala na din ng age, yung memory gap ko. One time pumunta ako ng Mega Mall. Nag-shopping ako. Tapos, after ko mag-shopping, pumunta ako sa car park. Hindi ko makita yung kotse. Hinanap ko, hindi ko talaga makita. Nakarating ako sa building 1, bumalik ako ng building 2, chinek ko sa level 1, level 2, level 3, level 4, 6 na oras ko hinalugog yung car park. Tapos bigla ako napangiti. Nag-commute lang pala. Siyempre, nakakahiya. Nabala ko na din yung mga gwardiya, kaya doon na din ako bumaba sa may car park, yung paikot, yung gano'n. Ang hirap pala. Tapos nakita ko ng gwardiya, sabi sa akin, ano ginagawa mo? Exercise. Isa pa, mga kaibigan, being beautiful, it gets along with yung nagsusyota ka ng bata. Ay, di pa pala yun. Oo. Masyado tayo nandiyan. Kasi nakalingin ako sa inyo. Pero mukha kayong bata, madam, ha? Ilan taon na po kayo? 55. Tama, 55. Mga kaibigan, bago pala yun, dapat alam nyo din kung ano yung mga latest ng mga music sa ngayon. Hindi kayo dapat nakikinig ng mga luma. Ano pa sino paborito ng artist? Tingnan mo, hindi mo alam. Kasi simula noon, tumigil ka na. Dapat ang mga pinapakinggan mo, Rihanna. Let's start with Rihanna.
urban slang. Alam niyo po ba yung urban slang? Hindi. Kasi nga, madam, yung mga term nyo siguro yung pag nakita ka ng kumari mo yung ano ba yan? Spooting ka naman? Yeah! So, 70s! Ang kanibalin yung slender na slender. Dapat ang mga term, oh, you look so fab. Ganon. You look so posh. Mga ganyan. Ako yung kaibigan ko, nakipag-usap ako sa kanya. Tapos parang aalis siya, gumagano siya. Tinatanong ko siya, ano ginagawa mo ngayon? Sasagutin ako, ATM. So, ATM, kala ko mag-withdraw. Yung parang ibig sabihin nun, at the moment. O, di ba? May natutunan kayo? Dapat may matutunan kayo, pangit na kayo, bobo pa kayo. Yung boyfriend ko, kapag sinusulatan ako sa dulo, nilalagyan, alam ko, kaya napakilala ko yun sa'yo. Pag sinusulatan ako, nilalagyan niya ng XOXO sa dulo. Nilagyan ko ng X yung dulo. Kala ko TikTok to. Ang ibig sabihin pala nun, hugs and kisses. Diba? Yun ang disadvantage ng hindi mo alam yung mga kurso. Pangatlo, pinakamalala, nakakahiya. Kala ko dati, ang LOL, which stands for laugh out loud. Kala ko dati lots of love yan. Namatay yung biyanan ko. Nagpadala ko ng bulaklak. Sabi ko, through Pedigo, condolence, LOL. Halos bubugin ako ng mga kamatay. Isa pa nakakapahiya, nakipag-chat ako. Tinanong ako, ASL. Kala ko, fill in the blanks. Sumagot ako, asul. Nag-offline agad. Sabi ko na nga ba, asal dapat. Anyways, ladies and gentlemen, marami pa po akong dapat sabihin, pero kulang na po ang aking programa para lahat ng aking mga beauty and wellness na kaalaman ay ma-share ko sa inyong lahat. Kaya naman kailangan din po magpaganda. At, ano? Ano umuwi? Kung gusto nyo umuwi, di umuwi ka. Oh my God. Sandali. Ano yung phone yun? Ay, Mr. B, yung phone niyo ba yun? Hi, KMB. Sandali, hindi. Sandali na, I have to answer this. Nakitawag kasi. Hello? Dr. Bello? Oo, buti napatawag po kayo. Ang tagal ko na nagpa-schedule ano latest mo ngayon? Steam shell. Steam shell? Pinakuluang taho? Stem cell! Hindi, di ba magpapaganon? Magpapaano na ako diamond beer? Wow! Ha? Ano magpaparetoke? Hindi mo kailangan ng retoke. Naku, Dr. Bello, my God, I think something's wrong with you. Kailangan ko magparetoke. Ano problema sa mukha ko? Ano problema ka? Wala! Wala! Ay nako, Doktora, cancel mo na lang yung schedule ko sa'yo. Naku, ang gulo-gulo mo kausap. Hihiramos na lang ako. Oo, sige na. Bye-bye. Thank you very much, Miss Ruby. Ladies and gentlemen,